Mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, December 4 na po, 2025, patuloy po tayo nakamonitor sa banta po ng bagyong Wilma. Ito po ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility. Isa na po itong ganap na tropical depression or mahinang bagyo. Ngayon po, aalamin natin yung mga lugar na kanyang madadaanan at maaapektuhan, pati na rin po ang mga lugar na mayroong nakataas na heavy rainfall warning dahil ito sa tropical depression na ito. Aalamin din natin ngayong araw po ng Huwebes ang apat na weather system na nagpapaulan at nakakaapekto po sa malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Pero bago natin yan ipagpatuloy, hingi lamang po ako ng pakiusap na i-like nyo po at i-share yung ating video. Malaking bagay na po yun para sa amin at pagsuporta na rin po. Maraming salamat po. Kamusta ho kayo mga kababayan? At by the way, ako po muna si Kuya Francis, ang inyo pong takapaghatid ng balita ngayong araw po ng Huwebes, ang inyo pong weather forecaster. Maraming salamat po sa pagsuporta at paghihintay. Marami po naghihintay sa akin. So narito na po tayo at magbabalita po sa lagay ng ating panahon. So samahan niyo po ako sa kakaunting minuto sa ating update ngayong araw. So ipapakita ko po muna yung ating tinatawag na live weather system o radar. So kung makikita nyo, ito na po, nabuo na yung ating nakikitang bantangan ng sama ng panahon, and officially isa na po itong ganap na bagyong Wilma. Pero wag ho kayong mag-alala dahil ito'y nasa kategorya pa lamang ng pagiging mahinang bagyo. Hindi pa ito sa ngayon nakikitaan ng pagiging typhoon or super typhoon category. Pero syempre, kahit sabihin natin na ito'y mahinang bagyo o tinatawag din natin na tropical depression, magbibigay pa rin ito ng mga pag-uulan. So kung napapansin nyo naman dito sa may bandang taas, sa may bandang hilaga ng ating bansa, merong malakas or high pressure po na hangin na tumutulak dito sa tropical depression na ito pababa. So hindi lamang ang lugar po ng Eastern Visayas, ang Southern Luzon, Bicol region ang maapektuhan yan kapag lumapit o naglandfall sa ating Philippine landmass. Bagkos may chance din dahil kung magbabago ang direksyon nito pababa, maaapektuhan din ito nga pong bagyong Wilma ang lugar po, area po ng silangan po ng Mindanao. So kung mapapansin nyo, hindi po itong nakikita natin na malakas na pressure ng hangin o yung high pressure na hindi yan lahat amihan or northeast monsoon. Yung high pressure na yan, nakapaloob na dyan yung northeast monsoon or amihan. So ngayon din, makakaranas tayo ng medyo mas malamig naman na panahon o hangin kumpara nung mga nakarang mga araw na sobrang mainit po talaga. At kung makikita nyo, napapansin nyo ba? Medyo mahangin ngayon. Lalo na ho paghapon. Kahapon talaga medyo mahangin dahil po yan sa high pressure. So babalikan natin, eto nga pong banta po ng bagyong ito, tropical depression, mahina pa lang naman ito pero kinakailangan nating i-monitor yan sa ngayon. Titignan muna natin yung apat na weather system o yung iba't ibang weather system na nakakaapekto po sa Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po yung tinatawag natin sa ating forecast weather condition na mga lugar na naaapektuhan ito. Sa area po ng Basilan, yan po sa may Sulu at sa may Tawi-Tawi, ang weather condition po sa mga lugar na yan patuloy hong makakaranas ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. So dahil po yan sa ITCC. Kuya, sabi nung iba po, no, yung mga ating mga viewers, akala doon nila na wala na yung ITCC. Kahapon po kasi, sabi ko wala ng ITCC. Yes, nawala na yung ITCC kahapon, pero bumalik ho siya. So, kaya siya bumalik dahil po sa hangin na merong daladala, hangin daladala po nitong tropical depression Wilma. Yan po kasi na bubuo ang ITCC. O yung salubungan po ng hangin sa northern at sa may southern hemisphere. So, doon nakikreate or nabubuo po ang Intertropical Convergence Zone. Hindi naman din ganoon sobrang kalakasan ng epekto ng ITCC, pero kinakailangan pa rin natin maging alerto, lalo na sa hapon po at sa gabi. So dito naman tayo sa may bandang Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Sa ngayon naman yung mga lugar na yan, ang weather condition ay cloudy skies pa rin with light rains or mahinang pag-ulan dahil po sa northeast monsoon or hanging amihan. May mga tsansa pa rin ng mga pagbaha kahit light rains lang. At gayon din landslide sa mga landslide prone area kung sakaling yung light rains ay maging moderate to heavy rains anumang oras. So kinakailangan natin maging mapag-obserba sa bawat sitwasyon. So dito naman po tayo sa may area po ng Aurora,
Quezon at Camarines Norte. Diyan naman po ang weather condition, cloudy skies with scattered rains and isolated thunderstorms. Dahil po yan sa shearline. So ang shearline ay bumalik dahil nga po sa lumalakas na pressure ng amihan at yung nakaraan, no, yung easterlies. So na-create po ang shearline dahil sa sulpukan ng malamig at mainit na hangin, ang amihan at ang easterlies. At yung mga lugar naman na maapektuhan niya, may mga tsansa pa rin ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area kung sakaling magkaroon tayo ng mas malalakas na mga pag-ulan, lalo na ho sa hapon at sa gabi. Nandyan po banda ang shearline, no? Sa may Aurora, Quezon at Camarines Norte. So dito naman po tayo sa may banda pong Ilocos region at nalalabing bahagi po ng Central Luzon. Patuloy po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated light rains dahil po sa northeast monsoon. Pag sinabi kasi nating light rains, mahina lamang, parang mga ambon-ambon lamang po yan dahil po yan sa amihan or northeast monsoon. Hindi naman kasi talaga nagbibigay ng malakas na pag-uulan ang amihan eh. Kaya nga po pag ang weather condition natin is more on light rains, amihan ho yan. So dapat maging familiar ho tayo sa mga ganong sitwasyon or sa mga ganong update para tayo din mismo, pag may nagtanong sa atin, ano ba ang lagay ng panahon ngayon, meron tayong amihan o northeast monsoon, ay alam ko na yan. In-update no kay Francis na light rains lang ang amihan o northeast monsoon. Yes, tama naman, light rains lang po talaga. Sa area naman po ng Metro Manila at nalalabing bahagi po na Luzon, Visayas at Mindanao ay patuloy naman po makakaranas ng tinatawag po natin na mga localized thunderstorms. Ang mga localized thunderstorms, madalas po yan sa hapon at sa gabi. So ganito, papansinin nyo o pansinin nyo mabuti kapag sobrang maalinsangan po sa umaga hanggang sa tanghali, lalo na po dito sa may bandang Luzon, dyan sa may Metro Manila. Pagdating naman ng after lunch, mga alauna, alas 2 po ng hapon, ay nagkakaroon naman ng biglang maulap na kalangitan. Ang galing po na nangyayari, no? Yung climate change talaga matindi ngayon. Sobrang init, maalinsangan, sa umaga sa tanghali, at sa hapon biglang napakalakas ng pag-uulan. Doon madalas sumasakit yung ulo natin or madalas nagkakasakit tayo dahil sa pabago-bago init at lamig. So paano ba nangyayari yon? Kapag mainit po kasi sa umaga sa tanghali, nag-evaporate po kasi yung singaw sa lupa, gayon din sa tubig. So pag angat nun sa langit, nakikreate yun bilang mga localized thunderstorms. So yun yung nararanasan natin ng mga pag-uulan itong mga nakaraan, no? At uulitin ko, hindi lamang kasi localized thunderstorms, nagkakaroon din yan ng kategorya. Nagiging severe thunderstorms din madalas. Kaya yung mga lugar na naapektuhan or meron nakataas na localized thunderstorms alert, kinakailangan maging alerto at maging handa sa mga posibilidad po na pwedeng mangyari. So ngayon, tapos na tayo doon sa 4 na weather system. Dito naman tayo sa banta ng Bagyong Wilma. At kamusta ho yung mga senior po natin na nanonood, yung mga nag-aabang po sa akin. Nako, yung mga comment nyo po, iniisa ko yan. Ako, pag napabasa ko po talaga, actually kinikilig po talaga ako, to be honest. Sobrang natutuwa po ako. Sabi ko, grabe naman itong mga followers ko, mga subscriber ko. Talagang sabi ko, eto naman kasi talaga is, talagang gusto ko din makapagbahagi ng weather update para po sa atin na maging safe tayo. No? Para po sa atin lahat ito. So ito po kung makikita po ninyo. May nagtatanong sa akin, Kuya Francis, ito bang banta ng Bagyong Wilma ay magiging super typhoon o typhoon category? Ito po, no, sasabihin ko po sa inyo. Chinek ko na po ito doon sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential at doon sa ating advanced weather system. Hindi po ito nakikitaan na magiging typhoon o super typhoon category habang papalapit po dito sa may bandang Eastern Visayas. So, kahit sabihin natin na medyo malayo-layo pa siya o nasa karagatan pa siya, nasa tubig pa siya, hindi siya nakikitaan ng potensyal na magkakaroon ng tinatawag po na rapid intensification. So, ang tsansa bilang isang tropical depression, magme-maintain siya ng ganun habang papalapit po sa landmass natin. Tulad nung nangyari doon sa huling bagyo, yung Berbena po, no, kung natatandaan po ninyo, tropical depression din yun na dumaan dito sa Eastern Visayas 7 times or 7 beses pong naglandfall. Ang naidulot naman nun, malawakan o mga pag-uulan. Pero wala po masyadong kasamang hangin. May senaryo na pwedeng ganun din ang mangyari dito nga po sa banta ng Bagyong Wilma. Pero ang maganda nito,
hindi mo nito nakikitaan ang tinatawag na super typhoon o typhoon category, mapaghahandaan natin ito. At may tsansa, ito po, no, na ito ay mas mabawasan pa yung impact kapag naglandfall na dyan po sa may area ng Eastern Visayas. Siyempre, yung pressure niyan, pag tumama sa mga bundok, sa mga kagubatan, sa mga lupa, nababawasan po. Pero kung mapapansin nyo, dahil merong malakas na pressure ng hangin pababa, may tsansa din na maapektuhan yan ang ilang bahagi po ng silangan po ng Mindanao. Yan po yung mga senaryo na ating nakikita. So, napaka-importante niyan. So, eto, no? Ano daw yung mga lugar na madadaanan? Siyempre, yun yung nasa update natin. Eto po, kasama po sa update natin ang Eastern Visayas na posible pong madadaanan o maapektuhan po nito nga pong banta ng bagyong Wilma. So, yung mga lugar po sa Eastern Visayas, ito po i-explain ko po sa inyo. Kasama po dyan ang Biliran, ang Eastern Samar, ang Leyte, Northern Samar, Samar at Southern Leyte. Bukod dyan, makakasama din o kasama din po ang ilang bahagi ng Bicol Region kapag dumiretso dito po sa Eastern Visayas po, no, area na yan. Pakaliwa, ito nga pong banta ng bagyong Wilma. Yan, nakikita nyo naman yan. Mahina pa naman yan sa ngayon, pero laging ko sinasabi, mahina o malakas ang bagyo, kailangan maging alerto at wala tayong dapat sinasayang na pagkakataon. Sa Bicol Region, ngayon pa lamang po kahit hindi naman ito nakikitaan agad ng direktang tatamaan, maging handa pa rin sa trapo extension ng hangin ang Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate at Sorsogon. At ayon din sa advanced weather system natin, sa forecast natin, kasama rin ang Southern Luzon. Kasama pa rin dyan. Ayan, binanggit ko, halos same lang din po. Albay, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Quezon, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, at Occidental Mindoro. So yung mga lugar na yan, ngayon pa lamang para din sa kaligtasan natin at sa safety po ng ating pamilya, mas maganda na maging alerto at maging handa tayo. So hindi naman natin sinasabi na eto baliwalain natin, no? Dahil kung sinasabi ng paulit-ulit po sa inyo, yung mga maliliit o mahihinang bagyo, minsan sila pa yung nagdudulot ng mapaminsala, no? O mas malalakas na pinsala. So, paano yun mangyayari? Kuya Francis, mahina nga lang daw po yan, no? Tama, yes, mahina naman talaga itong bagyo na ito. Tropical depression po ito at pag sinabi natin tropical depression, level 1 or mahinang bagyo. At hanggang signal number 1 lamang ang mga lugar na kanyang maapektuhan. Pero lagi kong sinasabi, may mga tsansa pa rin ng pagbabago. Sa bawat oras, minuto nagbabago po yan. At eto po, no, dahil mahina lamang siya, ang possible na tumulong sa kanya or magkaroon ng sinasabi natin magpapalakas pa or intensification dito sa bagyong Wilma ay ang 4 na weather system. Unang-una, ang northeast monsoon, ang shear line na na-create po ng amihan at ng easterlies. So, huwag kayong malito, no? Ganito po. Parang ang shear line is anak ng amihan or ng easterlies. Kasi yung salubungan nila, salubungan ng malamig at mainit na hangin, nabubuo ang shear line. Nandito ang shear line sa may bandang, yan po, no? Sa may bandang North Luzon area. Diyan, malapit sa din sa may Metro Manila. So, nakikita naman natin, yan yung mga weather system na posibleng tumulong mas ma-develop ito nga pong banta ng Bagyo Wilma. Kasama rin dyan ang localized thunderstorms at ang tinatawag natin na ITCC or Intertropical Convergence Zone. So dapat familiar tayo sa mga ganong sitwasyon, no? Alam nyo, ito po, nagbigay na rin ang pag-asa ng abiso na ngayong December ay 1 hanggang 2 bagyo. So kung mapapansin nyo, medyo bawas na paunti na. Salamat sa Diyos dahil noong mga nakaraang mga buwan nakasurvive tayo sa 2 hanggang 4 na bagyo. Ngayon 1 hanggang 2, kayang-kaya po natin i-survive, no? Talaga nga namang magiging masaya at magiging merry ang ating Pasko dahil nga po hindi tayo nakakakita ngayon ng mga malalakas or mga super typhoon category. Napakabuti po ng Panginoon. Pero sabi ko nga sa inyo, mahina man yung bagyo na yan, lagi ko yung i-update sa inyo kasi lagi po marami nag-aabang sa akin. Ipapaalala ko, ngayong araw po ng Huwebes, mataas pa rin ang tsansa na makaranas tayo ng magandang panahon pero hindi ko pa rin inaalis yung mga posibilidad o hindi pa rin natin inaalis yung posibilidad ng maulap na kalangitan tulad ng sinabi ko sa update ko kanina dahil nga po sa banta ito nga pong bagyong Wilma, no? So ngayon po ay alamin naman natin yung mga lugar na merong nakataas na heavy rainfall warning
dahil po dito sa bagyong Wilma para mapaghandaan din ng mga kababayan natin o maging alerto din, no? So ito po, meron po tayong heavy rainfall warning sa the Tropical Depression Wilma at sa Sheline. So makinig po kayo. Ngayong araw po mga kaibigan ay meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa Northern Samar at Eastern Samar dahil po yan sa shoreline. So Friday ng hapon hanggang sa Sabado ng hapon, meron po tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan sa may Catanduanes, Camarines, Sur, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Samar at dyan po sa may Biliran. At yan po mga lugar na yan ang sinabi ko na apektado po ng tinatawag natin na shoreline. So eto naman, meron naman tayong mga nakataas po na heavy rainfall warning dahil naman po sa Tropical Depression Wilma. Makakaranas po, medyo mahina lang ito, 50 to 100 millimeters na dami ng pag-ulan ang Northern Samar, Sorsogon, Albay, Catanduanes at Camarines Norte. So tulad na aking sinasabi, habang mas papalapit po ng papalapit etong Tropical Depression Wilma, ay mas nagkakaroon siya ng direktang epekto sa mga lugar na malalapit. So Eastern Visayas, Silangan ng Mindanao, Southern Luzon, no, Bicol Region, yan po ang mga epekto niya. Kung mapapansin nyo, dito po sa banta ng Bagyong Wilma, nakakreate na siya ng tinatawag na sirkulasyon ng hangin o yung merong mga spiral clouds na yan, nakakreate na siya. Ngayon, hindi pa lumalabas yung tinatawag po natin na kanyang pinaka-track intensity o yung tinatawag din natin na area of probability. Pag lumabas ho yun, doon madedetermine natin mabuti kung ito ay talagang 100% na hindi po magiging typhoon o super typhoon category. Pero low chance naman na itong maging typhoon, no? Kasi ito po, no, may mga senaryo tayong nakikita at like kung ine-explain sa inyo, kapag ang isang bagyo, low pressure area o mahinang bagyo na nasa labas ng ating par, ay LPA pa lamang siya na pumasok sa ating bansa, mahina lamang yon. Pero kapag ang isang malakas na bagyo, super typhoon or typhoon category, nasa labas pa lang na ating Philippine Area of Responsibility, isang ganap na tropical depression, tropical storm, habang pumapasok sa ating bansa, yan, mas mataas yung chance na maging typhoon o super typhoon category. Yun po yung mga senaryo na dapat pong kino-consider natin. So yung landfall scenario ay dapat pa rin natin pagandaan or dapat pa rin tayo mag-ingat, no? Lagi ko sinasabi, ganito, mahinang bagyo, pag yan tumama po sa Eastern Visayas, dyan sa may Southern Luzon, silangan po ng Luzon, maapektuhan, no? At silangan din ng Mindanao, maapektuhan ng traffic section ng kanyang hangin. May mga tsansa na ito'y mabawasan habang siya ay naglalandfall. Per landfall ng isang tropical depression, nababawasan yung impact ng kanyang hangin. So may tsansa na itong banta ng Bagyong Wilma kapag naglandfall na sa landmass natin dyan sa may Eastern Visayas at lumusot na sa may kanluran po ng ating bansa, dyan po mga kaibigan, makikita natin na mas hihina pa siya. Dahil wala namang reason para lumakas siya kapag nasa kalupaan po ng Eastern Visayas. Pero ito sinasabi ko sa inyo, hindi po lahat ng mga pag-uulan na ating nararanasan ay dahil po sa bagyo. Yung ibang mga kababayan natin, dahil po ang pag-uulan ng mga nakarang araw dahil po sa ITCC, sa shearline at sa mga localized thunderstorms, sinasabi nila ang lakas naman ng bagyo. Pero hindi po talaga actually bagyo yun ha. Yun po ay dahil sa iba't ibang mga weather system. Kasi hindi lang talaga bagyo ang nagpapaulan. Meron tayong shearline, easterlies, mga localized thunderstorms, meron din tayong northeast monsoon. Yan po yung mga bagay na kinoconsider natin. Ngayon, sinasabi ng mga kababayan natin, Kuya Francis, bakit ngayon? Bakit daw ganun, no? December na. December 4 na. Lalo na nung mga nakarang mga araw, ina-expect malamig na hangin. Bakit daw mainit pa? Baligtad. Ito pa explain ko sa inyo mabuti. Nung mga nakaraang araw na update natin, wala pong high pressure ng hangin dito sa may bandang hilaga ng Luzon. So clear po sa atin yan. Pinakita ko yan. Pwede nyo pong balikan doon. At meron tayong easterlies. So yung easterlies yung nararamdaman at nararanasan natin na hangin. At nawala yung impact o lakas po ng pressure ng amihan. Pero ngayon, no, kung makikita nyo sa ating mapa, napakalawak at napakalakas po ng hangin. High pressure na hangin na yan galing sa Mihilaga. Apektado niya, no, ang amihan. Kaya mas malamig na hangin ang ating mas mararanasan ngayon. Dahil na sa mga susunod po na mga araw. So asahan natin, mafe-feel na natin yung Christmas, no.
pagka ganyang malamig na. Pero syempre, lagi ko sinasabi, kinakailangan pa rin po maging alerto at maging handa tayo dahil nandyan pa rin ang banta ng bagyong Wilma. So wag niyong sabihin, ako, bata na naman ng panibagong bagyo. Bagyong Wilma, pangalan na naman na ng babae, sisisihin na naman, sasabihin na naman nila, malakas yan, ako po, laging tama yan. No? Mga kaibigan, mga kababayan, wala naman pong kinalaman yung pangalan ng bagyo. Kung ito yung magiging malakas, kahit ano pa ang pangalan yan, babae o lalaki man ang pangalan yan, pangalan lamang yan. Hindi yan nagdedepende sa pangalan kung magiging malakas. O clear po sa atin yan, mga kaibigan. So ito, dahil kung sinasabi, makinig pong mabuti. Sana po nakaabot kayo hanggang dito, no? Unang-una yung mga paalala ko, napaka-importante. Unang-una, ito, kinakailangan ho lagi kayong maging updated sa lagay ng ating panahon sa aking mga ibinibigay na update. Dinidetalye ko po talaga, pasensya na kung minsan napapahaba ako dahil siyempre lahat gusto ko ma-explain na mabuti. Hindi naman po lahat tayo okay understanding, no? Lahat po tayo dapat mas makaunawa. Kaya nga po mga senior natin, inaalalayan ko sila talagang one by one ini-explain kong mabuti yan. Kung may mga terms akong sinasabi, in-explain ko kung ano yon. Lagi kayong magantabay, galing naka-monitor sa aking update para ma-monitor natin yung pagkilos at galaw po nito nga pong bagyong Wilma. Pangalawa, kinakailangan po i-safety natin ang ating mga importanteng gamit. Ngayon, nagpapaalala na po ako, Eastern Visayas, Southern Luzon, Silangan ng Mindanao, Bicol Region, maging alerto sa banta po ng mga pag-uulan. Huwag nating isipin na, ako po, maganda naman yung panahon kahapon, bakit pa kami maganda? Huwag po ganun. Ako nagsasabi para sa atin, no? At hindi po ako nagagalit, nag-explain lamang po. So, eto yung pangatlo kong paalala. I-check po natin yung ating mga bahay, yung mga bubong. Mamaya ho, may mga butas, hindi natin na inaasikaso, yung mga asawa po ninyo, utusan po ninyo na i-check yung bubong, yung mga light materials lamang ang gamit, kinakailangan yan mas pagtibayin pa. Hindi naman nakikita ng super type po nito, hindi mo nagbibigay ng sobrang lakas ng hangin, pero maging handa pa rin tayo. Mas maganda yung nakahanda tayo kaysa wala po tayong ginagawa. So meron ding high pressure ng hangin, yun yung sinasabi ko na possible na magbigay ng malakas na hangin. Ito pa yung isang paalala ko, kinakailangan ay maging malinis tayo. Saan? Sa mga basura, kailangan i-segregate natin yung mga basura, mga plastic. Yan kasi yung nagbe-main cause ng pagbabaha, lalo na po sa Metro Manila, no? Issue yan ngayon. Yung mga pagbabaha dahil po sa mga nagkalat na basura at nakabara sa mga kanal. Yung isang paalala ko pa, kailangan mag-imbak tayo ng pagkain na sasapat ng ilang araw dahil simula po ngayon hanggang sa mga susunod na mga araw by Friday or weekends po mga kaibigan ay doon mas mararamdaman ng impact ng bagyong Wilma. So maging alerto at maging handa po tayo. Yung panghuling paalala ko, ito po napaka-importante. Kinakailangan po natin manalangin sa Panginoon, magpasalamat. Ngayon ipanalangin natin sa Panginoon na malusaw ito pong banta ng bagyong Wilma. Wala naman pong imposible, basta sabay-sabay po tayo nanalangin. Alam nyo, ganito po ang sikreto. Sa lahat po na ating gagawin, kinakailangan isinasangguni natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. Maliit man yan or malaki, hindi dapat tayo magmalaki sa ating mga ginagawa. Bagkos, humingi tayo ng karunungan sa Panginoon, wisdom and knowledge na dapat po natin gawin. So ang prayer natin, ang panalangin natin ay malusaw or mawala itong bagyong Wilma at hindi maminsala sa ating bansa. Walang imposible lalo na kapag sabay-sabay po tayong nanalangin. Mga kaibigan ko, mga kababayan, yan po muna ang update natin sa lagay ng ating panahon ngayong araw po ng Huwebes. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.